What up? Good day. Crazy V Moto Vlogs here. It's another day, another ride. So, patulog na nga tayo galing work. Mga around 2:30, 3 o'clock. Tumawag si Utol. Nang hihingi ng tulong kasi yung remote nung sasakyan niya ayaw gumana. So, pwedeng lowbat or sira na yung remote kasi medyo matagal na yung remote. Yung ginamit pa niya yung luma, hindi niya dinala yung bago. So, nandito yung bago sa bahay. So, yun. So, napatakbo tayo ng wala sa oras papunta ng Heritage. May dinalaw silang patay doon. Kasama sila Airpat. Pati yung anak ko. Yung anak ko pala naiwan sa bahay. So, sama nung tita. Yan na nga. Takbo tayo pa Heritage. Dito na tayo sa Pasig Boulevard. Medyo traffic dito going to sa Pineda. Ito Capitol 8. So medyo nagkukumpulan dito kasi nga may traffic light sa baba ng C5 Bagong Ilog intersection. So ito, pero moving naman siya. Hindi naman ganun katukod. Maaga-aga pa Pero kung mga late na to, mga 4:35 PM, wala na, tukod na yan. Hanggang dun sa may Capitol 8. So ito na. Baybayin na natin ang pababa ng pa C5. So ito yung nasa kaliwa natin yung Rizal Medical Center, tapos sa kanan naman yung RFM. So ito, nakalabas na tayo ng C5. Dito medyo mabagal kasi nga bottleneck tong area na to. Yung galing C5 northbound, tapos ito yung Bagong Ilog, yan. Tapos maliit yung karsada. Pero after naman ito, bago magtulay, ayan, kita nyo naman, lumuwag na. So, pagdating dito, so may tulay, yan, luluwag na yan. Doon lang naman masikip, kasi nga sa lubong, bottleneck siya. So, ayan, biyahe tayo. Maluwag pa ang C5, masarap pa mag-ride. Konting ingat lang dito kasi uneven yung pavement. Kasi maraming truck na dumadaan. Ayan, kita nyo naman, lubak-lubak. Kahit anong aspalto, kahit anong semento gawin nila, pag truck talaga dumaan, wala, mabubutas talaga yan, masisira. Ayun. So dito na tayo sa may buting intersection or yung flyover dyan, mga U-turn slots, yan, going to Pateros, Taguig, yan, dyan sa area na yan, sa kaliwa. Kanan naman BGC. So dito tayo, patagos na tayo ng market. Sharp pa mag-ride, diba? Kita nyo naman. At nakalampas na tayo ng market. Eto na po, ayan. So, kita nyo naman yung northbound traffic na. Well, pag gantong oras, yung northbound talaga, traffic na yan. Hanggang dun sa may Eastwood area. Tapos luluwag. Tapos pagbaba mo ng Katipunan, traffic ulit. Kasi labasan na ng mga bata. So, ito, market area. May nagbanggaan pa yun, motor sa kotse. So, sana okay lang, mukhang wala naman nasaktan, yan. So, pag magbabiyahe kayo ng C5, kailangan safe kayo, ka-helmet, pantalon, at sapatos. Kasi isa sa mga roads to na grabe ang mga sasakyan, matutulin talaga yan. So, dito na tayo sa approaching McKinley. Dito medyo mag-slow down ng konti kasi may intersection, may traffic light. Medyo madami na rin yung volume sa area na to. So ayan na, nag-go na, nakalampas na tayo ng McKinley Hill, yan, sa kanan. And ilang metro na lang or ilang, metro. Andun na tayo sa Heritage Park dito sa Taguig. And dito tayo sa may bandang right side dadaan kasi puro truck na yung gitna ng mga inner lanes. Dito ingat lang sa bandang right kasi bigla-bigla na lang dyan may jeep na lumalabas at may jeep na tumitigil. So meron kasing bumabiyaheng jeep dito, yung FTI Taguig hanggang Guadalupe, yan, yung ruta nila. So minsan bigla na lang humihinto yan. So wag tututok sa jeep sa area na to kasi diba, fast moving, tapos biglang tigil, bang. Dami na didisgrasya dyan. Marami akong kilala sa Taguig DRRMO, yung mga responde nila, grabe yan. And we are now approaching the Heritage Park. So after nitong
flyover na ginagawa, na gawa na pala pero hindi pa siya tapos. Ano yan part ng Skyway pero maraming right of way na tatamaan kaya hindi matapos-tapos. So ayan na, dito na tayo sa may intersection ng, hindi ko maalam kung ano intersection sa ilalim nito, pero going to Taguig na yun, proper, and town proper nila. So pagbaba rito, Heritage Park na. So sakto mga 3:45 nakarating tayo ng Heritage. Kasi nahabol natin yung coding dahil yung sakyan coding naman. Pero wala namang coding sa Taguig sa BGC. Ang problema, yung pagbaba ng BGC, Pasig na. So minsan dun kasi sa amin merong TPMO. So baka matsambahan ng huli. Pero hopefully wala naman pag-uwi. Sana wala, 'di ba? Para walang huli ng coding. Parang tatawid ka lang na isang tulay, 'di ba? May coding na agad. So ganon. So dito tayo, papasok na tayo ng Heritage. And wala pala akong cellphone nito. Dahil dala nung anak ko. Ayaw ipadala sa akin. Naglalaro daw siya ng games. So kaysa naman mag-away kami, iniwan ko na lang. At ayun na nga, hindi ko alam saan sila nag-park. So tamang tingin muna ako rito sa kaliwa. May parking area rito. Pero mukhang wala. Wala akong natatanaw na dark blue na sasakyan. So sabi ko may parking pa dun sa may likod ko. Baka nandun siya nakapark. So ayan na nga, iikutin natin pabalik. Doon naman sa may kanang side ng entrance. At ayun na nga, nakita natin, andun siya nakapark sa waiting sa atin para iabot natin yung extra or yung spare key ng kanyang sasakyan. So pagkabot ko, nintay ko muna mag-start kasi baka battery naman yung problema, diba? Hindi natin masabi. So yun naman, pag susi naman ni Utol gumana, edi okay na. So yun nga, nagtanong siya saan daw dumaan. Tapos sabi ko, ayan, traffic na yung northbound. Tapos sila Ermat daw waiting dun sa may entrance. So sabi ko, sige, susunod na lang ako sa'yo. Para walang susunod lang ako, ganun. So isa to sa mga gagandang view ng mga landing ng eroplano dito sa may Heritage Park. Sobrang baba ng eroplano rito. So kung may mga anak kayo, pwede nyo dalhin dito, di ba? Medyo awkward lang kasi sementeryo, pero safe naman kasi pwede sila maglaro, di ba? Dun sa damuhan. Takbo-takbo, wala ganong kotse, fresh air, hindi ganun kausok, di ba? Kasi yan, tinatanong ko kung saan dadaan. So, yan nga, first time, hindi naman first time, pero hindi ko kasi kabisado tong Heritage. Bihirang-bihira ako pumunta rito. And yun, nakita ko nga yung pinakamalaking musileo doon, kay Villago. One of the richest. Yan. So yun na, yung one of the richest dito sa Pilipinas, ang Villago family. Yan. Halos lahat ng presidente sinuportahan nila sa kanilang mga pagtakbo at hanggang sa pagkakaupo. And pagdating dito sa labas, sa main road, kakaliwa tayo pa punta ng BGC Town proper or McKinley proper muna. Yan, bago mag BGC. So yun, dito maganda yung daan dito. Pag Sunday sinasara tong area na to. Ang daming nagja-jogging, mga naglalaro, table tennis, badminton, volleyball, yan. So naging park na siya pag Sunday. Hindi na siya dinadaanan ng sasakyan. So pwede rito kung gusto mo mag exercise, yan, sa park na to. And anyway, ito, malapit na tayo sa libingan ng Bayani palabas. And then sa kampo ng Philippine Marines. Yun na nga, tabi lang nun is McKinley Hill. Nakasunod pa rin tayo kay Utol. Ito, palabas na tayo ng main road ng pa-BGC. So, pakanan tayo pa McKinley Hill.
Yung kaliwa, yan yung pa airport or Resorts World sa Pasay. Yan, Villamor Air Base. Pa South SLEX, South Luzon Expressway. Yan. Dito medyo nag-build up na yung mga sasakyan kasi alam ko parang 5 minutes to 4 p.m. or almost 4 natin to nung time na to. So marami na nag-uuwian galing sa mga offices, yan, sa mga trabaho nila. And ayun, sabi ko sa kanila, una na ako dahil kung susunod ako sa kanila ganun ka-traffic, ang tagal. Medyo naantok na rin ako nito. Kaya sabi ko, unahan ko na sila. So, nandito na ako sa may McKinley Hill. Ayan. And dito, sa American Cemetery. Ayan, yung nasa kaliwa. Sa kanan, sorry. So, may police. Siyempre, dahan-dahan lang tayo. Kunyari, mabait. Hindi, joke lang. Bait naman tayo, siyempre. Safety first lagi. And iniisip ko nga kung sa loob ako dadaan ng American Cemetery. Pero sabi ko, dito na lang ako dadaan sa may pa BGC Main Road. Kasi nga, ano oras na rin. So, ito na yan, BGC Main. So, patawid tayo dito sa may anong intersection to. Basta may Mercedes-Benz. Yan. So, dito maluwag-luwag pa. Syempre, konting stoplights. May mga ilan-ilan stoplights din. Doon lang nagtatagal lang naman pag nasa BGC ka. Swerte mo pag lahat naka-green. Diba? Dire-diretso. So, pag dawid dito sa may famous na big screen. Diba? Ayan. Medyo traffic na. Marami na yung volume ng sasakyan. And marami na rin, yun nga, umuwi, bumabiyahe. Hanggang dun sa may intersection ng St. Luke's. Yan, medyo natagalan tayo rito. So akala natin makakaluwag-luwag na. Then ito, pagtawid natin ng St. Luke's, bigla namang traffic. So ang gulo lang nitong white na sasakyan na ito, ayaw niya magpa-overtake. Tapos biglang kakaliwa siya, biglang nag-sign ng pakanan. Diba? Ang gugulo lang nila sa kalye. Minsan nakakainis yung mga ganong sasakyan. Kahit sa motor, may ganon. Yung nasa middle lane ka, tapos yung motor nasa kanan, tapos biglang kakaliwa, haharang kakat sa harap mo. Diba? Parang tanga lang. Kaya maraming nadidisgrasya . So, iwasan natin yung ganon, mga ka-riders. Diba? Hindi tama yun. So, kahit sa mga sasakyan, pag kakaliwa sa left lane ka, pag kakanan sa right lane, diba? Signal lights importante. Syempre yan yung nagbibigay ng signal para sa mga tao nasa likod mo. So dito na nga tayo sa may likod ng SNR. Traffic, and sabi ko nga grabe na to. Yung pala mayroong ginagawa, yung inner lane, one lane lang ang pwedeng daanan. Pero alam ko sa ngayon tapos na to. Medyo matagal na rin tong kuha na to, itong video na to, no? Hindi naman ganun katagal, pero pagkakaalam ko tapos na yan. So kakaliwa tayo dito instead of doon pa sa kabilang stoplight. Kasi pag tawid nitong intersection na to, traffic na. So sabi ko, sige, kakaliwa na lang ako dito. Sa may likod ng Lexus. Pero pag kaliwa ako, tukod na rin. Diba? Ayan, pakanta-kanta na lang tayo. Kasi nga, wala na. Enjoyin mo na lang yung ride mo kahit papaano. Buti na lang maluwag yung side, 'di ba? Yung parang bike lane area, pero para sa akin yung bike lane pwede naman daanan ng motor as long as wag kang magbubusina pag merong nagbabike sa harap mo, or wag mong tututukan yung motor sa harap mo. Yung bike sa harap mo, 'di ba? Sharing the road ka na rin, edi respect the biker kahit papaano. Ako nagbabike ako, okay lang naman may motor, basta 'di ba respetuhin nila yung pagdaan mo ron sa bike lane. And wag silang anuhin na natin yung term na wag kang kupal sa daan, 'di ba? Para mabilis ang biyahe. So yun. So dumaan ka ng bike lane, expect mo may bisikleta diyan, papadyak mabagal man o mabilis. Pero expect mo mabagal yan kasi bike nga . Hindi tulad ng motor, pipiga ka lang, aandar na, diba? So ito na tayo sa may Mitsukoshi
paliko sa may landers. Yan, traffic na talaga rito. And from 3-lane road magiging 1-lane bottleneck kasi ginagawa pa rin yung dun sa baba, yung bago makyat ng tulay. Merong ginagawa dyan yung service road, so ang daming naapektuhan yung area na yan. At the same time, yung entrance kasi nung flyover is 1 lane lang. So, 'di ba? Ang daming volume na sasakyan tas 1 lane lang. Ayan, kita niyo yung construction na sinasabi ko, yung sa kanan. 'Di ba? 1 lane lang siya. Tapos yun nga, pag akyat mo ng tulay, 1 lane lang. Ang daming volume. Tapos ganyan lang yung papaakyat or papunta sa kabila. So, traffic talaga, expect mo, 'di ba? Ayan, ang haba na ng pila. So, yan, dito tayo magra-right tayo sa Fairlane. And yun. Dito na tayo sa may tulay part. 'Di ba? Traffic na. And simula yesterday, merong September 16, yung dito sa Fairlane, bawal na yung kakaliwa galing ka ng Kapitolyo going to BGC. And bawal na rin yung going inside Kapitolyo pag kakaliwa ka galing Pioneer. So, hinaharangan nila. Pero parang binawi ulit kaninang umaga lang, September 9, ngayon, September 18, sorry. May oras na lang ang pag-right. Left, sorry. Pag galing Kapitolyo. 6 a.m. to 10 a.m. So, nagbigay sila ng window time. Pero parang ang bilis naman. 1 day lang. 'Di ba? Binago agad nila. Wala pa nang masasanay doon sa ginawang experimental. I mean, anong magiging input mo ron sa experiment mo kung 1 day mo palang gagawin, 'di ba? Kung isang beses mo palang gagawin. So dapat man lang at least 1 week to try bago sila magbago ng pwedeng gawin, di ba? So dito lang tayo, Barangay Kapitolyo na. And pag umabot ko sa part na to, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa yung iba kong videos. Hindi tayo ganun bumabiyahe lately, pero pag bumiyahe naman tayo, sulit. Yun. Dito na tayo, malapit na sa bahay. Maraming salamat po. Crazy V Motovlogs. We out. Peace!